tayo po'y dumako po sa isang mahalagang gawain po sa ating Panginoon at ito po yung tithes in offering. Pagbibigay po ng ikapo. Amen? So, bagaman sa atin hindi na bago yung mga ganitong pagbibigay sa panambahan at alam po natin lahat na may nagkakaroon ng pagbibigay sa ating bahay panambahan. So dito po sa sinasabi po ng Luke 6:36 verse 38, give and it shall given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom, for the same measure that ye meet withal and shall be measured you to you again. Ayan po King James version po 'yun So paano po ba yung pagbibigay? Sabi po dito is give yung pagbibigay po halimbawa na lang sa bawat isa po sa atin Paano po halimbawa kung dumating ka doon sa point na wala kang maibigay? Amen. So katulad ko po nagbakasyon, bumalik, pagbalik ngayon, isang buwan na mahigit, hindi pa rin ako nakakatanggap ng sahod. So paano po pag dumating tayo sa ganitong paraan o ganitong punto na wala po tayong maibigay? Ano po ba yung mga pwede natin gawin? Baka naman po sabihin po natin, baka naman po na gawin po nating dahilan, wala akong maibigay na kaya kay kapatid, hindi na muna ako dadalo. Amen? So, napakaano po na dahilan. So, wag po natin gawing reason yung ganitong pag-iisip, sapagkat kung tutusin, hindi ka pa man nagbibigay, pinagpala ka na. Amen? So, wag mo po gawing reason, wag mo pong gawing dahilan na wala kang maibigay kaya hindi ka dadalo sa gawaing ito. Amen? Dahil kung iisipin po natin sa ganitong paraan lang po natin mapaparangalan ang ating Diyos. Amen po. So dito po, giving an opportunity to honor God. Kung dadalo ka sa gawain ito, dito po magkakaroon ka ng pagkakataon para parangalan ang Panginoon, ang Diyos po natin. Amen? So sa ganitong wag mong sabihin na wala akong maibigay kaya hindi na muna ako dadalo. Kasi kung iniisip mo na yun yung nagiging daan o yun yung paraan para parangalan mo yung Panginoon o yung Diyos po natin, mali po yun. Kasi sabi po dito, given an opportunity to honor God, pag dumalo ka lang dito sa gawain ito, magkakaroon ka ng pagkakataong purihin ang Diyos. Amen? Given as opportunity to honor God in giving we experience our Lord, faith and trust in God. Our giving helps take the gospel of Jesus Christ to the whole world. So pwede po tayo, yung pag-uupo po natin dyan, yung pakikinig po natin ng salita, yung pag-aattend po natin sa ganitong gawain, pwede rin po tayo yung magiging daan para magmensahe, yung magiging daan ng mga salita ng Lord na maibahagi sa ating mga kapatiran. Amen? So hindi po dito sinasabi na porkit wala kang maibigay, huwag ka nang dumalo sapagkat kaya mo o pwede mong ibigay ang iyong sarili para parangalan ang Diyos. Amen? Sabi nga po sa Proverbs, honor the Lord, parangalan natin yung Diyos sa ating ani. Subalit dito po, bago pa man tayo dumating sa mga ganitong gawain o bago ka pa man magbigay sa church na ito, simula pa naman noon, umabot ka sa ganyang taon, ilang birthday na yung dumaan sa iyo, patuloy ka pa rin yung pinagpala. Amen? So hindi magiging dahilan na wala kang maibigay, kaya hindi ka magkakaroon ng parangal para sa Panginoon. Sapagkat ang pagpaparangal po sa Panginoon, ang pagbibigay po ay sinasabi ng Diyos dito na magbibigay ka ng ayon sa pasya ng iyong puso. So dito po pinapaalala po sa bawat isa sa atin na kung magbibigay ka rin lang naman sa Diyos, gawin mo ng yung banal
Kasi yung pagbibigay natin para sa Diyos, isa po itong banal. So ibibigay po natin yung ating sarili o yung ating nais, yung ating nais, sapagkat ito po yung will ni Lord na parangalan po natin siya. Amen? So hindi lang po nababase dun sa pananalapi, bagko sa ating mga sarili o sa ating oras na kung paano po natin siya parangalan. Amen? So, sa pagkakataong ito po, sinasabi din po ng Malakay 3:10 na magbibigay rin po tayo na ika-10 bahagi ng ating kinikita. Bagkos dito po sinasabi magbigay po tayo ng ayon sa pasya ng ating puso.